Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 1 verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. The desire for change. Bakit po pag Pasko gusto natin lahat po ng ating kasuotan ay bago? Kadalasan nga po nagbibiroan tayo, sabihin natin, bago yung damit mo, pero yung ugali mo hindi naman bago. Well, meron pong katotohanan po doon sa birong yon kasi kadalasan po ang gusto nating pagbabago ay panlabas lamang. Pero sagutin muna natin yung tanong na bakit po meron tayong desire for change? Bakit gusto nating magbago? Alam niyo po dahil sa kasalanan, ang tao po ay napapahirapan sa buhay na ito. At hindi lamang yan, maging ang sangnilikha po ay nahihirapan dahil po sa kasalanan na mayroon po sa mundong ito. Yung pong sinasabi ng Romans chapter 8 verses 22 hanggang 23. The whole creation groans, dumaraing daw po ang buong sangnilikha sa pagbabago. Kaya tama po yung tema ng mga Christmas carols na napapakinggan po natin. At dun po sa kantang Joy to the World, ang sabi po dyan, Heaven and nature sing. Ibig sabihin nag-rejoice yung langit, maging yung creation, sa pagparito ng Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi ang Panginoong Hesus po ang magbibigay ng totoong pagbabago sa buhay ng tao. Ngayon, sagutin natin yung tanong, bakit gusto natin laging bago ang suot natin pagka Pasko? Ang pinanggagalingan po niyan yung desire o kagustuhan nating magbago. Wala namang tao na hindi ginugusto ang pagbabago eh. Gusto nating makakakita ng pagbabago sa ating buhay, sa ating pamilya, even sa ating gobyerno. Kaya marami nga sa ating reklamo dahil gusto nating makakita ng pagbabago. Kaya lang po, ang problema sa atin, ang hinahangad nating pagbabago ay external. Nakafocus po tayo sa mga material changes. Na magaganap o physical changes na magaganap sa ating buhay. At yun ang hinahanap nating pagbabago. Pero ang Panginoong Hesus po, ang dala po niya ay yung pong inward na pagbabago. Hindi po gobyerno ang mababago o magpapasimula siya ng revolusyon. Hindi po ganoon ang kanyang pagparito. Ang pagparito po niya ay para baguhin po ang ating buhay, alisin tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Yung pong sinasabi ng Matthew chapter 1 verse 21. At ako'y naniniwala po na walang totoong pagbabago maliban mabago muna yung atin pong espiritu, yung ating pagkatao. Inward po muna ang dapat na maghanap na pagbabago bago po maghanap yung external change na inaasahan po natin sa ating buhay. Kaya nga po ang message ng ating Panginoon ay dapat ipanganak na muli ang isang tao. Yan ang sinasabi niya sa John chapter 3 verse 3. At kung kilala po ninyo yung kausap niya si Nicodemo, yung tao pong yun merong relihiyon. Mayaman po yung taong yun. Maganda yung katayuan niya sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, you must be born again. Kasi ang magdudulot lamang ng totoong pagbabago sa buhay ng tao ay kung siya ay ipapanganak na muli sa Espiritu. Kaya alam niyo po, yung impartation po ng life na meron po sa Diyos, yung sinasabi sa John chapter 1 verse 4, yun ang babago sa isang tao. At ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, mananatili sa taong yun yung binhi ng Diyos, kaya hindi na siya magpapatuloy pa sa pagkakasala. Kaya kung pag-aaralan niyo po, ang message ng gospel ay new creation. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 15. Ang mahalaga po ay yung bagong nilalang. Hindi mahalaga kung ikaw ay Hudyo o Hentil. Kailangan ikaw ay ma-born again. Kasi yan ang magbibigay ng totoong pagbabago sa iyong buhay. Ngayon, may pangalawang tanong. Bakit may mga Christians naman na
matagal nang dumadalo sa church, pero hindi pa rin nagbabago, pastor. Alam niyo po, ang pagbabago po kasi meron po yang tatlong components. Ano po? Mababasa natin sa Ephesians chapter 4 verse 21 hanggang 23. Unang-una po ay yung salita ng Diyos. Ano po? Ang sabi diyan sa verse 21, na pakinggan na ninyo ang aral ni Jesus. So, ibig sabihin, maliban ang tao mai-immerse sa Word of God, hindi siya talaga totoong makapagbabago. Kaya ang ginagamit ng Diyos na agent ay yung pong kanyang salita. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kaya yung mga tao po na nai-immerse po sa Word of God ay natatransform po sila. Ano po? At ang Biblia po napakahalaga. Pagkain po yan ng ating espiritu. Yun po sinasabi ng Matthew chapter 4 verse 4. Pangalawa po, sa verse 22 ng Ephesians chapter 4, ang sabi diyan, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao. Dito po involve yung ating will. Kailangan po ginugusto natin yung pagbabago. Ano po? Wala po akong nakitang tao na nagbago nang hindi niya ginugusto. Tandaan niyo po, may part po yung ating will. Ano po, kailangan po gustuhin natin yung pagbabago para maganap po yung pagbabago sa ating buhay. Kailangan makikooperate po tayo sa nais ng Lord na maganap sa ating buhay. Pangatlo po ay yung ating mind na binabanggit sa verse 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Of course, alam naman natin nung na-born again tayo na bago na po yung ating espiritu. Pero yung ating isipan, hindi pa po. At marami po yung nakasanayang pag-iisip. Marami po yung nakasanayang gawi. Kaya ang sabi ng Biblia ay kailangan mabago po yung takbo ng ating isipan. Kung paano tayo mag-isip. Ano po? At sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform but be transformed by the renewing of your mind. At naririto po ang sikreto ng mabilis na pagbabago. Kailangan po yung ating isipan ay ihanay natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.